mga katambay at good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all yan. So yun, na maulang umaga sa inyong lahat. Ang oras natin ay 7:30 nga pala ng umaga sa petsa na August 21, 2025. So yun. Actually, kaninang alas 6 pa ako gising. So yun. Magkakape lang ako. Tignan ko anong nakakain. Parang ayoko munang kumain. Gusto ko magkape. Okay. So yun mga katambay.
So yun mga katambay, hindi na ako kumain. Nagkape lang ako. So yun, bubuksan ko na yung ilaw. And then maglalagay ako ng kapal ng tabing. So yun mga katambay. At yun. Yun nga, dito na ako nagkape sa sala. Kasi maulan sa likod. At hindi na ako din kumain kasi hindi naman ako gutom. So yun. Nom ba to? Ano bang isi-share ko? Hindi naman ako kakain, so maikling vlog lang to. Magugas na lang ako ng mga plato. But anyway, tumawag kanina sa akin yung tiyahin kong taga malayo. And ayun, may lang, important na ba to? Na papakita yata. So baka mamaya pag tumila yung ambon, makapunta ako. Yung taga hindi ko pa yun nasasabi sa inyo. Yung tiyahin kong taga kung alam nyo yung Kingstown. So yun. So yun, tapos na ako magkape na. I-share ko lang na yung so yun nga, sa mga sa mga nag-chat sa akin about sa vlog ko na nasa kabilang bahay ako. I-direct ko kayo sa kanya. Actually, tiyahin ko yun. May-ari ng bahay. And then may wife siya. Nagtutuli,
i-direct ko kayo sa kanya. So, number na lang ang ipapakita ko sa inyo. Kasi, hindi niya binibigay yung Facebook account niya. Mga katambay, kasi minsan ino-off ko yung comment section dito sa YT channel para iwas basher, ganun ba, kaya ino-off ko. And then ganun din pagka nag-release ako sa Facebook, ino-off ko rin yung comment section. So, yun. Tapos na ako magkape, mag-uulong na ako. Patayin ko muna yung ilaw dito sa loob para hindi sayang kuryente. So, ayun mga katambay, at babalikan ko kayo. So, yun, tinatawag na ako ng kalikasan. So, ayun mga katambay, at yun, mag-uulong na pala ako. Konting-konti lang yung uulungan ko. Dahil hindi nga ako kumain. Nagkape lang ako. So, ayun. Ulong na. Hindi mawawala sa buhay ng tao yung stress, kaagibat niya yan sa hamon ng buhay, yung stress. Pero good thing is nakokontrol natin yung stress natin, yung emotion natin. Sa una lang tayo iiyak, sisigaw. Pero kalaunan, masasanay na rin tayo. Diyos me, ako sa stress ko sa hindi naman sa buong buhay, kalahati ng life journey ko. Sanay na ako ma-stress. Kumbaga, yung mga matitinding stress sa akin, baliwala na lang. Kasi, nasanay na ako na gano'n ng cycle ng buhay ko. Minsan nga, ito kwento ko sa inyo mga katambay. Nung wala pa ako sa mundo ng pagbablog, wala pa ako sa church, hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Ang inisip ko, pinanganak lang ako para ma-stress, para ma-bullshit. Pero deep inside, nung naka-learning na ako sa Panginoon, maling-mali pala yun yung isip ko na yun.
So, dun na yung normal na takbo ng buhay ng isang tao. Minsan may masaya, minsan may stress, minsan may lungkot, pero hindi maiiwasan yan eh. Pagka pilit mong iniwasan yan, ang ibig sabihin lang nun, hindi ka nag-grow sa buhay. Kaya ka may stress, kaya ka may may kagalit, is para mag-improve pa yung mindset mo. Mag-improve ka pa sa buhay journey na sa mundong ibabaw na to, may mga struggles talaga na nangyayari. So ako yun, danas ko na yan. Sa sasabihin ko tuloy 33 years. Hindi. Nung baby ko wala pa akong stress eh. Sabihin na natin na 20 years yan. Kasi 20 years. 20 years o 25 years. Sabihin na natin ganun. 25 years experiencado ko na yung ma-stress sa buhay. Pero normal lang yun sa cycle natin. Lalo na yung nung araw pa. Mas maraming stress nung araw. Kahit hindi ko naranasan nung araw, may nababasa ko at may nababasa ko na marami pa rin struggle nung araw kesa sa ngayon. Parte na ng buhay natin yan eh. Yung stress, yung inis, yung sama ng loob. Pero yung babalikan ko kayo. Pero yung inis or sama ng loob, hindi dapat pinapanatili sa loob ng katawan natin. Kasi tayo lang din magkakaproblema. Yung iba nga dyan, nagkakasakit sa isip, nagiging reflex sila dahil kinikip nila ang stress, kinikip nila yung sama ng loob, kinikip nila yung alitan nila ng kapitbahay o kaanak nila. Kaya sila kumbaga nasisiraan ng ulo or nawawala sa katinuan. Ang ang katinuan kasi nagdedepende yan sa
stress mo sa buhay. Tulad ko, naranasan ko na ma-stress. Ano nangyari sa akin? Nag-iiba-iba ang takbo ng utak ko. Hindi maiwasan yun pagka kinip mo yung stress sa sarili mo. Yun ang para maiwasan yun, magkaroon ng sakit sa utak, sakit sa pag-iisip, hindi normal yung cycle ng utak mo, is yung stress mo, papadaanin mo lang sa'yo, tapos ile-let go mo na. So ako, danas ko na kasi yun sa stress journey ko. Hanggang ngayon nga, ito aminin ko sa inyo mga katambay. Hanggang ngayon nga, nandun pa rin ako sa journey ko na may anxiety ko. Na paiba-iba takbo ng utak ko. Nandun pa rin ako sa journey ko na yun. Bakit kamo? Puro stress yung nasa loob ko. Puro sama ng loob. So, ganun lang. Siguro, kasama na rin doon na nagkakaedad tayo, kaya tayo na stress, madali mabwisit. Kasama na rin doon. Pero, ang sabi ko nga, hindi pinapatagal yung stress or sama ng loob sa loob mo. Kasi, utak mo rin maaapektuhan yan. So, yun. Normal lang sa tao na ma-stress, mabwisit, mainis, maggalit, magdabog. Normal lang yun. Cycle yun ng buhay. Kumbaga yun na ang buhay natin. Pero, kayang maiwasan yun. Kaya i-let go yun. Lagi kong ang sinasabi sa intro-outro ko sa Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. So, yun, dapat pagka nagpapanalangin tayo, nagre-receive tayo ng mga grasya. Tapos, nile-let go natin mga negative vibes, negative energy. So, ako ngayon, inaamin ko mga katambay, nasa punto ako o nasa cycle ako ng buhay ko na madali ako mapikon, madali ako ma-stress, madali ako magalit. Kasi siguro nga sa nagkakaedad na ako, 33 na ako, at wala pa rin akong partner sa buhay. Uy, partner talaga. So, siguro yun, sa isa pa yun, sa Pero, depende yun sa inyo. Kung may partner man o wala, o kung may asawa man o wala.
ang madali magalit talaga, madali mapikon, madali mainis. Hindi natin kontrolado yan. Hindi. Hindi natin kontrolado yan. Minsan, emosyon na lang kumikilo sa atin. Minsan, konting kibo, magagalit ka na kaagad. Tulad ko, inamin ko. Nagagalit ako kagad, nabubisit ako kagad, na-stress ako kagad. Pero pagkatapos yun, nagdadasal ako sa taas, sabi ko, Lord, ano ba tong nagawa ko? Guide us me, sabi kong ganon. At yun lang ang cycle ng buhay kasi na ngayon may problema kami ng pamilya ko. Hindi maiwasan yan. Hindi maiwasan yan. Pero, good thing naman sa akin, humihingi ako ng advice sa taas, humihingi ako ng advice sa pastor namin, kasi yung sumbungan ko, tatay ko kasi sumbungan ko, makatatay kasi ko, sa totoo lang, makatatay kasi ko. Yung sumbungan ko, bali, hindi ko na siya pinagsusumbungan ngayon dahil may tampo pa rin ako sa kanya. Na imbes na pakinggan ako pa yung sinasabihan. So, madalit sabi, wala na akong kakampi. Pero hindi ko iniisip parate yun na wala akong kakampi. Meron pa rin ako, meron pa rin tayong kakampi. Ang Panginoon Diyos. Yun siya ang sandalan natin pagka may problema tayo sa kaibigan natin, sa family natin, sa mga relatives natin. Siya lang ang takbuhan ko ngayon. So wala na eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na binaliktad ako kasi isa pa rin yun sa mali. Ang iniisip ko na lang, hindi alam ng tatay ko kung alin yung totoo. So yun, sa mga katambak natin dyan, na may problema sa family, problema sa friends, problema sa relatives,
Huwag kayo mag-atubiling magdasal sa Panginoon, humingi ng payo sa Kanya, kung anong dapat gawin, kung anong dapat solusyon gawin. Hindi ba iiwasan ng problema sa buhay? Pero dasal lang ang kailangan natin para humupa ang problema sa buhay. So, yun. So, yun mga katambay, dito na ako magpapaalam. So, yun. Abang na lang sa next vlog, next upload. Naluluwa ako. Ang oras natin ay 9:24 na ng umaga. At sa petsa pa rin na 21 ng August 2025, Thursday. So yun, abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So ayun, at paalam.